yan. Feels so true. Feels so new. Love with you. Wala ka. Hey Bobs! It's me again, Steffi! So today nga, finally isi-share ko na sa inyo ang aming Ilocos trip. I know sobrang tagal na nito pero gusto ko lang siya talagang i-post for virtual memories, and yung experience kasi namin talaga sa pagpunta dito sa Ilocos is sobrang memorable. As you can see, sobrang konti pa lang ng tao that time sa Calle Crisologo kasi medyo napaaga kami nang dating sa Vegan, which is around 5:02 AM nasa Vegan na kami, which is super aga para sa aming breakfast sa Hidden Garden na around 7 AM pa. And dito lang din yung spot na pwede makapag-parking ng maayos yung mga driver ng mga van kapag merong mga group tours. Tapos dito na rin kami naghanap ng comfort room, which is sa Chowking Vegan na kami naki-CR. Then fast forward nga, nakarating na rin kami agad sa Hidden Garden, which is around few minutes lang naman siya away sa mismong Calle Crisologo. By the way, that time nga sobrang dami namin kasabay kasi meron kaming isang grupo na nakabus sila, and I think LGU sila ng isang specific na city which is around Norte, hindi ko lang maalala. So yun, sila yung kasabay namin, kaya kahit sobrang aga namin dito sa Hidden Garden is marami kaming kasabayan. Hindi lang talaga halata dyan kasi may mga spot naman na open lang. And itong ang part na to is nagsasayawan kami kasi ang haba ng pila that time sa CR kasi nga sobrang dami namin kasabayan that time. And right after nga namin mag-breakfast, sumakay na rin kami ulit sa van para makapunta naman dito sa Baluarte. And upon arriving nga dito sa Baluarte, yung camel talaga yung sumalubong sa amin, tsaka yung ostrich, and then yung donkey daw yun, sinasabi ng bata. And yes, as you can see, pang third na stop na namin to sa aming day 1 kasi yung driver namin mas sinusulit niya yung day 1 kasi at least kahit pa paano meron pa kaming mga energy. And I think that time naman talagang may energy din kami kasi around 8 AM pa lang yan, guys. Sobrang aga nag-start ng buhay namin sa Ilocos. And dito nga pala sa Baluarte, ang pinili naming package is yung meron ng shuttle service kagaya nito kasi as iniikot ka niya sa mga parts dito sa loob ng Baluarte na hindi talaga siya kayang lakarin, dahil sobra kasi may pababa, may paakyat, as in, ganun siya. Isa sa perks ng pagpili ng package na to na may shuttle service is pwede kayong makarating hanggang sa dulong parte ng Baluarte, which is yung around sa Safari Hotel at saka dun sa may feeding ng giraffe at saka ng deer, and then yung part ng crocodile at saka ng mga reptiles. Basta mga ganun, makakarating kayo dun sa dulo na part na hindi siya kayang lakarin, as in. Plus, yung mga driver nitong mga shuttle service na to is meron din silang mga trivia na sinasabi habang nagde-drive, as in. And sa part nga na to is papunta pa lang kami dun sa may White Lion at saka dun sa mismong gallery nung mga naka-taxidermy na nahuli ni Sir Chavit Singson sa pangangaso niya, mostly sa Africa na part. And dito pa lang sobrang mabubusog na yung mata ninyo dito sa Baluarte kasi sobrang dami ng mga hayop, as in pagala-gala lang yung iba. Tapos ito nga mga nakakulong, then yun mga driver nga as in nagbibigay sila ng trivia about dun sa mga hayop na yun, yung mga ganun. Basta lahat ng mga hayop dito is lahat na aalagaan. Tapos yung mga wild animals like yung mga lion, lahat naman sila nakakulong. Pero meron talaga dun isa na sa labas lang ng mismong gallery na pinapaliguan, day! As in, ang cute. Sa sobrang swerte namin, sa pagpunta namin dito sa Ilocos, akalain nyo dito rin namin makakasabay ulit yung mga kasabay namin sa Hidden Garden na mga members ng LGU ng
isang city, somewhere din sa norte. Hindi ko na talaga siya matandaan. Nakalimutan ko kasi nakalagay dun sa bus nila. Pero 3 bus kasi sila, dahil tapos ang dami na namin. Ayan sila yung ilan sa kanila yung mga naka-white na yan. By the way, ito nga part na to is dito nakakulong yung white lion nila, which is tinatawag ko na si Aslan ng Narnia that time kasi oh my gosh, para talaga si Aslan. Tas itong part na to, ito yung sinasabi ko na isa sa mga hindi talaga kayang lakarin kasi sobrang pataas siya dahil tapos siya na yung mismong part no mismong gallery. And kung yung package A nga yung kukunin ninyo or kinuha ninyong package dito sa Baluarte, hanggang dito lang sa phase 1 or basta may tawag sila dito sa part na to na hanggang dun lang yung package A. Tapos fast forward nga, nakapasok na rin kami agad dito sa mismong museum ng mga naka-taxidermy na hayop na nahuli ni Sir Chavit Singson sa mga pangangaso niya around Africa or any point pa ng ng ibang bansa na talaga namang pinangangasuhan niya. Ganon. By the way, since naka-taxidermy nga yung mga dito, yung mga display dito, talaga nga namang fully air condition ang loob ng gallery na to. Kaya hindi siya masyadong mainit kahit sobrang daming tao. And yun nga, kasabay namin yung mga members ng LGU. So dito sa part na to, as in sobrang mamamangha kayo sa lawak ng collection niya nitong mga naka-taxidermy na hayop, which is ang lalaki, as in yung mga hindi mo pa nakikita in real life na mga polar bear or what, mga ganun. Syempre hindi naman tayo mga out of the country na flyer. So ako talaga personally first time ko nakita yung polar bear, pero naka-taxidermy na siya syempre. So syempre sinama ko dito yung mga raw video ng aming mga transition nung mga panahon na nagpunta kami dito sa Ilocos. And then fast forward nga is papunta na kami dun sa mismong nursery nila for the white lion and tsaka sa mga tiger. So sa part na to may sinasabi yung driver which is about dun sa mga deer na nakakalat-kalat lang sa area na yan ng Baluarte, which is sinasabi niya na yung mga deer daw kusang natatanggal yung mga sungay and then bumabalik din kasi parang tumutubo lang din, ganun. And dito nga sa parte na to, makikita nyo pa na sobrang lawak pa nitong Baluarte, pero hindi naman talaga lahat din is pwedeng daanan or pwedeng puntahan ng mga turista, which is ayan lang, yung daanan lang mismo ng shuttle service nila. Fast forward nga, nakarating na rin kami dito sa nursery ng mga tiger and we met and ayun, si Jella, na-meet namin si Jella. So, fast forward nga, nakarating na rin kami dito sa giraffe and deer feeding. Tas yung zoom in ko is yung mismong Safari Hotel, which is dun daw dati ginanap yung Miss Universe. Sobrang ganda ng experience nga pala dito sa feeding ng giraffe. Kasi dahil first time ko magpakain ng giraffe, tapos yung mga dila pala nila, sobrang lambot na nakakakiliti. Ganun. And then, syempre, since nag-start tayo sa nag-transition din kami dito. Kasi why not, diba? And then, ito nga si Eman, binivideo ko siya habang pinapakain yung mga hayop. Kasi ang cute-cute niya. Ewan lang, basta ganun. After nga namin magpakain ng giraffe at saka nitong ibang mga hayop is umalis na rin kami papunta dun sa Crocodile Park at saka sa may mismong reptile zoo na parte nitong Baluarte. Pero hindi ko na video kasi nalobat na rin yung cellphone ko. So, hindi na kasya dito. See you na lang sa part 2.